Kumusta na po kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Ito pong muli si kapatid na Cesar Sineta, buong puso pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Inaasahan ko po na sana'y wala tayong sakit. Araw-araw, mapayapang kasama natin ang ating pamilya, na wala tayong karamdaman sa ating mga katawan. Welcome ko po kayong muli dito sa Comment on Air. Dito po mga kaibigan, mga kapatid, malaya po tayong makapagkukomento sa mga paksang aking tatalakayin. At bago ko po malimutan, welcome ko po ngayon si Mr. Wendell Talibong. Hindi lamang po si Wendell Talibong, yung grupo niya, yung mga kulto ni Wendell Talibong. Ang kulto po ni Talibong, welcome ko po na manood at makinig na mabuti sa akin. Kasama rin po yung Pakbusters Pakbusters PH na siya daw alam lahat, alam lahat. Alam mo, kung ikaw ay talagang matalino, dapat pinakikita mo mukha mo. Kasi alam mo lahat eh. Sabi mo mismo, napanood ko ang pagsabi mo tungkol sa title ng ng channel mo eh. Ang ibig sabihin ng Fakbusters pinupuna mo yung lahat na nagsasabing tama pero mali. Isip-isipin mo. Kaya pala lahat ng mga para magkaroon ka ng papaksain, lahat pinupuna mo, lahat talagang tinutulig sa mo. Kasi sabi mo nga, yung pamagat raw na Fakbusters PH, ang ibig raw sabihin niyan ay pupunayin niya lahat ng naniniwalang tama siya pero mali daw yun. Isip-isipin mo yan. Lumalabas perfecto kang masyado eh. Ha? Ikaw talaga, minsan nakakatawa ka eh. Oo. Malaki pa sa mundo yung kahambugan mo eh. Lumalabas talaga perfecto ka eh. Kasi isip-isipin nyo, lahat raw na nagsasabing tama, patutuyanan niyang mali. Matanong nga kita, kasi ikaw kasi hindi ka nagpapakilala ng mukha eh. Pero narinig ko minsan o nabasa ko ata yun sa mga nag-comment sa'yo, yung mga tagahanga mo, na tinawag ka atang ka-orbo o kabo. Ha? Ikaw kasi ayaw mong pakita ng mukha eh. Ang galing-galing mo pala eh. Pagkatapos natatakot ka o nahiya ka magpakita ng mukha. Siguro may sungay ka. Wala ka naman atang sungay, bakit hindi ka magpakita? Yan, alam mo, sa sinasabi mo, baliktad yan sa sinasabi mong marunong ka, matalino ka eh. Bakit? Sa una agad makikita mo na yung kasinungalingan mo eh. Ayaw kang magpakita eh. Bakit? Kasi kasinungalingan yung mga paghahayag mo eh. Isip-isipin nyo yan mga kaibigan. Matanong nga kita, Orbo, tawagin na kitang ka-Orbo. Ano bang batayan mo ng tama at mali? Sige nga. Ano bang batayan mo? Yung mabuti at masama, ano ba ang batayan mo? Sarili mo lang ba yan o may batayan ka? Sapagkat kung sarili mo lang, pangangatwiran lang yan. Oo. Hindi yan matatanggap ng mga matatalinong tao na talagang marunong, na hindi nagmamarunong na katulad mo. Kaya, sagutin mo ito sagutin mo itong tanong kong to madaragdagan na naman ang tanong ko na hindi naman yun nasasagot. Ito, dagdag ito. Ano ba ang batayan mo ng tama at mali? Anong batayan mo ng mabuti at masama? Sige nga. Sagutin mo yan Para naman maniwala kami. Maniwala kaming Iglesia ni Cristo.
Kasi ang naniniwala lang naman sa iyo yung mga pikit matang sumusunod sa inyo eh. Yung mga kulto ni ano eh, ni Wendell Talibong eh. Mm. Huwag po kayong magdaramdam sa akin mga nag-iidolo kay Wendell Talibong. Kasi po, kitang-kita po yung pagkakulto ni Wendell Talibong. Ha? Yan po ay papaksain ko yan. Patutunayan ko po sa inyo kulto si Wendell Talibong. Kulto. Kasama na kayo dyan. Ano? Ngayon, ikaw ka-orbo o kabo. Pasensya ka na kung nagkakamali ako. Kasi ikaw ayaw kang magpakita ng mukha mo. Ang galing-galing mo naman pala. Isip-isipin nyo, sinasabi pa ni Wendell Talibong, panoorin nyo. Mag-subscribe kayo. Marami kayong matututuhan. Marami niya kayong matututuhan. Pag pinanood nyo, at katulad na ko, Iglesia ni Cristo ako, nako, ang matututuhan sa iyo, kayabangan, kahambugan, kasinungalingan. Yun ang matututuhan sa iyo. May batayan ako kung alin ang totoo, saka hindi totoo. Kung alin ang kasinungalingan, saka totoo. Ako may batayan ako kung alin ang mabuti at masama. Ikaw ngayon ang tinatanong ko, ano ba ang batayan mo ng mabuti at masama, ng mali at tama? Anong batayan mo? Sagutin mo yan, ha? Kasi mayroon akong mga tinatanong sa inyo, hindi nyo sinasagot, kaya nadagdagan ngayon. Ano yung tinatanong ko? Mr. Talibong, eto, hindi ba matagal nang tinatanong ko sa iyo? Ilang buwan na, mag-iisang taon na eh. Ang sabi ko, tinatanong ko sa iyo, sino ba yung katuparan ng Antikristo na hindi lamang siksik-sik, pero sinasabi roon na nagpapatay yung Antikristo. Hindi lang yung 666 ang palatanda ng Antikristo. Tanong ko sa inyo yun, mag-iisang taon na eh. Sabi mo, tinatanggap mo. Hanggang ngayon, di mo tinatanggap eh. O baka naman matulungan kanyang yung masyadong hambog na kaorbo, yung Factbusters PH. Baka sakling matalungan ka. Oh. Eto tanong ko ito plinay ko na uli nung nung sinundan itong video eh. Pero nakakabinging katahimikan kayo Hindi ba tanong ko sa iyo? Yang chapter 13 ng yung chapter 13 ng Apokalipsis, umpisa sa 11 hanggang 18, yan ang palatandaan ng Antikristo. Kasama na dyan yung 666. Pero kako, umpisang 11, yung dalawang sungay na hayop, papa yan sa Roma, sinabi ko. At tapos, gaya ng kordero, pagkatapos nagsasalitang gaya ng dragon, ang sabi ko, papa sa Roma yan. Kaya, pasinungalingan mo yan, ituro mo na si kapatid na manalo nga yan. Hindi ba ganon? Ang hamon ko sa iyo, sabihin mong si kapatid na manalo yan para ilang ang palatandaan ng Antikristo 666. Kundi ang palatandaan, yun na nga, hari na may dalawang kapangyarihan, dalawang sungay, tapos nagsasalitang gaya ng kordero, tinutularan si Kristo, nagsasalitang gaya ng dragon, sinungaling. Pagkatapos, yung mga nadadaya niya, binibigyan niya ng tanda sa noo at kanang kamay. Ayan sa noo at kanang kamay. Binibigyan niya ng tanda yon. Sabihin mong si kapatid na manalo yan Pagkatapos, yung mga ayaw sa kanyang maniwala, ipinapapatay niya. Kriminal talaga. Siguradong matutupad ang hulang yan. Kayo nga, sinasabi ninyo, katuparan ng 666, si kapatid na manalo eh. Marami kayong tinuturo, yung mga mas marurunong sa inyong Katoliko, tinuturo si Neron Cesar, si Diocletian, kung ano-ano, kung sino-sino tinuturo nyo, si kapatid na Felix Manalo, si Ka Erdi, ngayon naman si Ka Eduardo, kung sino-sino yung tinuturo ninyo eh. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lang 666 ang palatandaan yan. Lagi kayong umiikot doon eh. Kaya, alright, partido na, pagbibigyan ko na kayo doon. Pero, ito ngayon nga ang tinatanong ko sa inyo. Si kapatid na Manalo ba, nagpapatay ba? Nag-utos ba si kapatid na Manalo yung nagpapatay ng napakaraming pinapatay? Nag-utos ba si kapatid na Manalo na magtanda sa noot ka ng kamay?
Si kapatid na Manalo ba yung hayop na may dalawang sungay na tinutularan ang kordero pagkatapos nagsasalita ng gaya ng dragon? Si kapatid na Manalo ba yan? Ah, hindi nyo sinasagot yan eh. Ikaw, Factbusters, dahil ang galing-galing mo eh. Di ba? Mali ba yan? Mali ba? Bakit hindi mo punain? Bakit hindi nyo iturong si kapatid na Felix Manalo yan? Yan ang sinasabi ko sa inyo, Mr. Talibong. Yan nga ang hamon ko, lahat kayo na Depensor Katoliko. Patunayan yung si kapatid na Manalo yon. Pagka hindi ang Papa yan, patunayan yung si kapatid na Manalo. Hanggang ngayon, di nyo sinasagot yan. Isa pa, ikaw na kabo yung Factbusters finding. Factbusters PH. Ang sabi mo, pinupuna ko si Brother Wendell mo na hindi ko raw dapat punain sapagkat masama raw yung binasahan mo pa ako ng Biblia. Ang sabi mo, Tres, ano ba yun? 2:21 ba ng Roma yun? Na ikaw anyang nagtuturong wag magnakaw, ikaw ang nagnanakaw kasi gusto mong i-apply sa akin yon sapagkat pinupuna ko si Wendell Talibong. I-plinay ko yon kung bakit pinuna ko si Wendell Talibong at alam kong napanood mo yan. Sapagkat tinuturoan ko siya, si Wendell Talibong, na wag siyang pupuna sa akin maski yung minsan namamali ako sa pronunciation kasi pagmamadali at pati yung minsan nabablock, namamali ako. At yun naman ang inamin ko. Pero wala pa rin tigil si Talibong. Kaya pinapayuhan ko siya na puna ka ng puna sa akin, mas grabe ka nga. Pagkatapos sinabi mo, ako yung, dapat yun, basahan mo nun si Wendell Talibong. Dapat yun ang payuhan mo si Wendell Talibong. Wag ako. Hindi mo naman alam, bira ka ng bira. Dapat humingi ka ng paumanhin. Ako nagsorry na sa pagkakamali ko, pero kayo hindi kayo nagsusorry. Dapat magsorry kayo. Sorry, hindi namin kayang patunayan na si kapatid na Manalo yung nagbigay ng tanda sa nood ka ng kamay. Hindi namin mapapatunayan yon. Yung verse 11 hanggang 16. Dapat gano'n na lang, sorry na lang kayo. Hindi yung patuloy na parang hindi nyo napapakinggan, patuloy kayong tumutuliksa, patuloy nyo kaming nilalait, pero hindi naman yung sinasagot yung mga talagang dapat sagutin. Ngayon, nadagdagan na naman ang sasagutin nyo eh. Ikaw, Mr. Kaorbo. Kaorbo ba yun o Kaoslo? Pasensya ka na kasi ayaw ka magpakita ng mukha eh. Wala ka naman natang sungay, di magpakita ka. Total, napakatalino mo eh. Isip-isipin yung mga kapatid, mga kaibigan, lahat raw na naniniwalang mali, o lahat raw naniniwalang tama, pakikita niya, pupunain niyang mali. Lumalabas, perfecto ito Kaya, tanong uli patunayan mo yan tanong uli ito ano bang batayan mo ng mali at tama? Anong batayan mo ng mabuti at masama? Sagutin mo yan Ayan, 3 na sasagutin nyo Mr. Talibong, sagutin nyo yan Ngayon na naman, lalong madaragdagan ang mga sagot nyo dito sa papaksain ko. Dito sa papaksain ko na ito na naman sinabi mo na si Kristo nga raw ba ang nagtatag ng iglesia sa Pilipinas? Ayan, yan ang papaksain natin, mga kaibigan. Ito po. Ito ang extreme episodes ng Factbusters! Naniniyahan ko kayo mga kapatid na marami kayong matutunan sa channel ng Factbuster PH. Mag-subscribe po kayo Wendell Talibong. Gusto mo lang mag-subscribe iniimbita mo pa. Yung matututuhan, puro kasinungalingan. Puro kahambugan. Puro pagmamarunong. Isip-isipin nyo, magtuturo ng kahambugan, kasinungalingan, pagkatapos gagamitin pa kayo.
Ito si Wendell Talibong talaga eh. Oo, mas napakasamang tao nito. Oo. Isip-isipin nyo, mga kaibigan kayo ni Wendell Talibong, lulukuhin pa tayo na panoorin nyo, marami kayong matututunan. Hindi bali kung maganda o kung mabuti. Eh, masama ang mga lumalabas sa bunganga nitong salita ng salita, hindi naman nagpapakita ng mukha eh. Itutuloy natin. Hindi po ako nagpaparatang, masama yung ginagawa ni Talibong sa inyo. Ginagamit lang kayong mag-subscribe ng mag-subscribe kasi yan ang hanap buhay nila. Yan ang hanap buhay nila eh. Pero ang itinuturo, masama, kasinungalingan. Marami nga kayong matututuhan pero puro kasinungalingan. Anong katunayan? Tuloy tayo. Ang dami niyong matutunan sa channel na ito. Yan, si Kristo Para ba? sa ating episode ngayon, ating tatalakayin kung si Kristo nga ba talaga ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo na itinayo noong 1914. Kasi meron kasi silang claim, no? Babasahin muna natin itong Pasugo Magazine. Ganito pong ating mababasa sa Mayo 2019 sa pahina 41 na isunulat ni Ervin Almedina. Ito po sa kanyang article na may pamagat ng Si Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ganito po ang ating mababasa sa unang paragraph. Hindi kailanman itinuro ng kapatid na Felix Y. Manalo na siya ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong Ayan, tandaan mo yan Tandaan mo yan Kabro, kaurbo ba? Tandaan mo yan Binasa mo na, hindi si kapatid na Manalo ang nagtayo sa Pilipinas Tuloy. 1914. Bagkus naninindigan siya na ang Panginoong Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas sa bisa ng Ayan, yan Tandaan mo yan Naninindigan si kapatid na Manalo na si Kristo ang nagtayo Tandaan mo yan Sige, tuloy. katuparan ng mga hulang nakasulat sa Biblia. Oh. Ayan. Tandaan mo buuin natin. Naninindigan na si Kristo ang nagtayo, hindi si kapatid na Felix Manalo, kundi si Kristo sa pamamagitan ng bisa ng hula. Ng hula Ayan. Para ma-refute mo yan, kinakailangan refutein mo yung hula Huwag kang magtatago doon Huwag mong iiwan yun Tandaan mo yan Tingnan natin. Tandaan ninyo, sabi dito, meron daw katuparan ng mga hulang nakasulat sa Biblia. They try to interpret it at pwede lang ba ito? Babasahin natin mga kababa. Meron talaga. Tingnan natin Kaya yan ang dapat refutein mo yan Alam ko ngayon hindi mo marirefute yan. Pero isa pa yan. Isa pa yan na dapat mong sagutin. Umpisahan natin mga kaibigan, umpisahan lang natin kaunti para mabuo. Ito po. Meron kasi silang claim, no? Babasahin muna natin itong Pasugo. Ayan, nakita nyo isang tambak ang pasugo Isang tambak ang pasugo. Ibig sabihin, talagang binasa na niya lahat. Alam na niya yung mga hula. Kaya, yan ang assignment mo Patunayan mo na hindi totoo yung hula. Yan, isa yan Yung hula, nasabi mo nga, katuparan na si Kristo ang nagtatag dito sa Pilipinas, hindi si kapatid na Manalo. Sa hula, ayan, sa pamamagitan ng hula. Kaya yan ang assignment mo. Tuloy. Magazine. Ganito pong ating mababasa sa Mayo 2019 sa pahina 41 na isunulat ni Ervin Almedina. Ito po sa kanyang article na may pamagat ng Si Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ganito po ang ating mababasa sa unang paragraph. Hindi kailanman itinuro ng kapatid na Felix Y. Manalo na siya ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong 1914. Bagkus naninindigan siya na ang Panginoong Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas sa bisa ng katuparan ng mga hulang nakasulat sa
daw katuparan ng mga hulang nakasulat sa Biblia. They try to interpret it at lumalabas daw na ito daw ay nagpapahinggil sa Iglesia ni Cristo na itinayo sa Pilipinas. Tanong, pwede lang ba ito? Pabasahin natin mga kababayan sa Biblia. Ikalawang Pedro 1:20, ganito pong ating mababasa. Higit sa lahat, dapat ninyong malaman na walang propesiya ng kasulatan na nahayag dahil sa pansariling pagpapakahulugan ng sinuman. Napaklaro, private interpretation is not allowed. Naku, ito talaga kung nakiisip ng Iglesia ni Cristo. Ayan, napanood nyo na mga kaibigan, ha? So, ikaw na puro hangin, ha? Kitang-kita yung pagdaraya mo, eh. Yung kasinungalingan mo, eh. Kasi hindi mo ata kayang pasinungalingan yung mga hula. Kaya pumunta ka riyan para dayain mo, lukuhin mo ang tao. Pinutol mo, sinachap-chap mo yung talagang nakasulat sa Biblia. Hanggang 21 yon. At ang totoo, pag inumpisan mo yan sa talatang, yan ikalawang Pedro yan eh. Pag inumpisan mo yan sa 1:19, kasi binasa mo lang 1:20. Ang kontekstong yan, umpisang 1:19 hanggang 1:21. Pero binasa mo lang yung 20. Pagdaraya yan eh. Kita nyo na yung kalukuhan nitong ano. Yan ang sinasabi ko eh. Paano ka ngayon sasagot ngayon yan? Tingnan natin. Pero alam kong sasagot kayo eh. Kasi mga palalo kayo, puro pangangatwiran eh. Pero dito hayag-hayag na talagang sobra ka ambog mo, kasinungaling mo. Tumutol ka lang para papaniwalain mo yung mga nag-iidolo sa inyo na kayo ay marurunong. Ayan, dinaya mo na naman. Ito mga kaibigan, patutunayan ko sa inyo. Ito talaga maloko ito eh. Madaya ito eh, mga kaibigan. Talagang sobra ito eh. Ulitin natin yun ha. Gusto ko lang ulitin sandali yun. Wala. Tingnan nyo Tanong, pwede lang ba ito? Pabasahin natin mga kababayan sa Biblia. Ikalawang Pedro 1:20, ganito pong ating mababasa. Higit sa lahat, dapat ninyong malaman na walang propesiya ng kasulatan na nahayag dahil sa pansariling pagpapakahulugan ng sinuman. Napaklaro, private interpretation is not allowed. Naku, ito talaga kung nakiisip ng Ayan mga kaibigan Ayan, inulit ko yun Pakikita ko sa inyo yan mga kaibigan. Yang pagdaraya niyan mga kaibigan. Ayan po mga kaibigan. Ayan, tingnan mo. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pandaraya nito. Panluloko po ito sa inyo. Niloloko po kayo. Tingnan mo Babasahin ko yan buong buo. Yung kanyang binasa lang itong 1:20. Yan, yung 1:20. Ayan mga kaibigan. Tingnan natin ayan. Ayan po Babasahin ko Ikalawang Pedro, umpisahan ko sa 1:19 para maunawaan itong manlulokong to, para mapanood nyo po kung paano ito talaga manloko. Ito po sa New King James Version ito. Ikalawang Pedro 1:19. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Sa 20 po, na malaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag,
Pinutol na po dyan. Pinutol na po dyan. May kasama pa yun eh. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyo ka ng Espiritu Santo. Ayan po mga kaibigan. Maliwanag pa sa sikat ng araw na sinapsap na naman para palabasin na ang Iglesia ni Cristo ay nagsariling interpretasyon. Kita nyo na. Ang nagsasalita po dyan si Apostol Pedro. Kasi ang mga apostol, talagang may hula sila. Anong sabi ni Apostol Pedro? Panatag sila kasi mayroon silang hula. Pero yung hula sa kanila, hindi yung sariling pagpapaliwanag nila. Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pedro. Kundi, nagsalita sila ng hula sa pamamagitan ng udyok ng Espiritu Santo. Nakita mo na? Yung panluloko mo talaga, para palabasin mo na sariling interpretasyon ng Iglesia ni Cristo, yung yung pagbabatay namin sa hula, nag-i-interpret lang ang kapatid na Manalo. Kasinungalingan yung sinasabi mo. Kung papaanong ang mga apostol ay nagpapaliwanag ng hula, hindi yun sa sariling kagustuhan nila. Hindi yun sa sariling kagustuhan nila, kundi sa udyok ng Espiritu Santo. Nakita niyo po bang pagdarayan nito? Kaya sila Apostol Pedro, nagpapaliwanag sila, hindi nila sariling interpretasyon yun, kundi sa udyok ng Espiritu Santo. Kaya nga, panatag sila sa hula. Kasi yung hulaan niya, yan ay gaya ng ilawan na aming sinusundan. Kaya, na yung hulang yan, ay hindi sarili nilang pagpapaliwanag. Kundi, kung yan ang ipinilaliwanag nila sa udyok ng Espiritu Santo. Kita mo na, Mr. Talibo. Ganyan din ang Iglesia ni Cristo. Kitang-kita natin mga kaibigan kung paano itong may sungay ata ito, kung paano mangdaya. Isip-isipin nyo, pinutol yung 21 para palabasin niya na sarili lamang interpretasyon ng kapatid na Manalo. Kung papaano ang mga apostol ay nagpapahayag ng hula, pero inuudyukan sila ng Espiritu Santo, ganun din ang kapatid na Felix Manalo. Sa udyok ng Espiritu Santo. Kaya ang katunayan nga niyan, yung mga hula, pasinungalingan mong hindi nga udyok ng Espiritu Santo. Yun. Sa ngayon, nabuko ka na talagang madaya ka. Puro panluloko lang. Isip-isipin nyo. Tingnan natin Tutuloy natin. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang iyong pagdaraya, panluloko. Ito pa. Iglesia ni Cristo, wala naman sa Biblia pinagsasasabi. Ito, babasahin natin mga kababayan. Ano bang tawag sa tao na gumagawa ng sariling interpretasyon? He tries to add some words sa Biblia. Yung impression kasi, babasahin natin. Sa Kawikaan 36 ng Magandang Balita Biblia, ganito pong ating mababasa. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita sapagkat pagsasabihan kanya bilang isa sinungaling. Napakaklaro po ang nakasulat sa Biblia. Napakaklaro, ikaw yon. Sabi mo, hindi pwedeng bawal yung mag-self-interpret. Ayan siniself-interpret mo na yan Pero ang kapatid na Manalo, hindi nagsariling interpretasyon, kundi sa udyok ng Espiritu Santo. Ngayon, kung gagayahin mo si kapatid na Manalo, patunayan mong udyok ka nga ng Espiritu Santo. Di maliwanag ngayon, Tuloy natin. Kaya sa unang paragraph na ito na sinabi ng ministro na si Erwin Almedina na ito, parang difference na ata. Okay, punta tayo sa pangalawa. Ito rin ang aral na itinataguyod ng kapatid na Eranio G. Manalo at patuloy na itinataguyod ng kasalukuyang namamahala sa iglesia at kapatid na Eduardo B. Manalo. Okay, sige. So ito raw yung aral na itinataguyod ng kapatid ng Eranio Manalo. Tingnan natin.
Sige nga, tanungin nga natin si Mr. Eranio Manalo. Masasabi natin ang Iglesia ni Cristo na nagsimula rito sa Pilipinas, sinimula ng isang Pilipino at itinataguyod ng angaw-angaw ng mga Pilipino ay tumayo sa kanyang sariling paa. Tignan nyo na. Sabi niya, sabi ni Eranio Manalo dito, mga kapatid, isa kong Pilipino ang nagsimula ng Iglesia ni Cristo na itinayo sa Pilipinas. Talagang bobo mo talaga, oo, oo. Alam ka naman sabihin ni kapatid na Eranio na Hudyo o si Kristo. Sa una nga binasa mo na na hindi si kapatid na Manalo ang nagtayo ay si Kristo. Ano ba si kapatid na Manalo? Hindi ba Pilipino? O mali ba yung sabihin ni KRD na Pilipino ang nagumpisa? Pero hindi sinabi ni KRD na Pilipino ang nagtayo. Gaya nga ng binasa mo na kanina na hindi si kapatid na Manalo ang nagtayo, kundi si Kristo ang nagtayo. Pagkatapos gusto mo na naman punain yan. Ikaw ang baluktot ka talaga. Nagdudunong-dunungan ka. Puro paglilihis ang mga sinasabi mo. Linuloko mo lang yung mga naniniwala sa iyo Anong mali dyan? Sige nga, sagutin mo pa yan Anong mali dyan sa sinabi ni Ka Eduardo o ni Ka Eranio? Hindi ba totoong Pilipino nag-umpisa? Pero hindi sinabing Pilipino ang nagtayo. Pilipino si kapatid na Felix Manalo. Natural sasabihin, Pilipino. At angaw-angaw niya, Pilipino ang nag-umpisa sa Pilipinas. Ano, mali ba yon? Walang mali doon kasi ikaw na mismo may sabi na ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay hindi binasa mo na sa pasugo na hindi si kapatid na Manalo lang tayo, kundi si Kristo. Kaya mali yung pagpuna mo naman yan. Nakita mo na, ang dami-dami mong pasugo Alam kong hindi mo kayang pasinungalingan ng hula Kung totoo yan, pasinungalingan mo. Ilan na? 5 na ang sasagutin mo 5 na. Kita nyo na, isip-isipin nyo mga kaibigan ko. Kayong mga naniniwala dyan niluluko lang kayo niyan. Ginagamit lang kayo. Mr. Talibong, yan ba ang katalinuhan ba yung sabi mo marami kang matututuhan? Puro pagdaraya, puro kasinungalingan. Yung mga hindi nagmamarunong pero lihis sa tinatawag na karunungan. Anong mali dyan? Ang mali dyan, kung sasabihin ni Ka Eduardo o ni Ka Eranio na sa Pilipinas, nagumpisa si Kristo. Mga Hudyo, si Kristo Mga Hudyo nagumpisa at mga angaw-angaw na Hudyo. Ang Iglesia ni Kristo nagumpisa sa Pilipinas. At lalong mali, nasasabihin ni Ka Eduardo, ni Ka Eranio, ang nagumpisa si Kristo. Kasi nasa langit na si Kristo Naintindihan mo ba? Naunawaan mo ba yung mga sinasabi ko? Yung mga paninindigan mo, tinuturo mo, naunawaan mo ba yan? Hindi mo ata naunawaan Iba yung nagumpisa kaysa nagtatag o nagtayo. Kung sinabi ni kapatid na Eranio na nagtatag Pilipino, tama ka. Hindi, nagumpisa. Bakit? Ipinatatag ni Kristo Yun ang pasisinungalingan mo. Di lalong pagtatawanan ng tao kung sasabihin ni Ka Eranio Manalo na si Kristo ang nag-umpisa dito mula sa Pilipinas, si Kristo mga Hudyo. Ay nako, ikaw talaga, kuhan ka may diferensya ulo mo talaga. Pareho kayo ni Talibong, puro may diferensya ulo. Gusto lang yung gamiting hanap buhay ninyo. Pero hindi ba kayo naaawa sa mga taong niloloko ninyo? Niloloko nyo Kaya, Biblia ang sinasagot mo, Biblia ang ginagamit mo. Dapat sumunod ka sa patakaran ng Biblia. Ang Biblia, ayon sa Biblia mismo, 4:11, maunawaan mo ang salita ng Diyos pagkalooban ka. Si Kristo mismo may sabi diyan. Kaya, patunayan mo na pinagkalooban ka para masagot mo yung sabi mo, masama nag-iinterpreta sa sarili. Nag-iinterpreta ka Kaya, patunayan mo ngayon na mayroon kang autoridad.
Kasi sinasabi sa Biblia na ang makakaunawa diyan yung may awtoridad. Yung binibigyan ng karapatan o makaunawa. Hindi kung sino-sinong bumabasa. Ngayon, ikaw na mismo may sabi na hindi pinagbabawalan na niya yung mag-self-interpretation. Ikaw may sabi niya na bawalan niyang mag-private interpretation. Kaya, patutunayan mo ngayon na ikaw pwedeng mag-interpret. Pwedeng mag-interpret. Si kapatid na Manalo, pwede yan na mag-interpret sa kasi udyok ng Espiritu Santo. Sugo nga siya eh. Kaya patutunayan mong hindi siya sugo. Ikaw ngayon magpapatunay na sugo ka. Kaya naiintindihan mo yung mga binabasa mo. Nakita mo na? Bago ka sa Biblia, bago mo sabihin mayroong kang karapatan na ikaw mayroong kang patnubay ng Diyos talaga, ikaw talaga ang pinapayagan na makaunawa ng Biblia. Mayroon mga requirements. Mayroon requirements na makikita sa taong yon. Yan ngayon ang assignment mo, ha? Assignment mo yan. Tsaka magpakita ka na ng muka. Huwag ka nang mahiya. Baka sakaling patawarin ka pa ng Diyos. Eto, tuloy natin. Tuloy. Hanggang matapos yan, puro ka kasinungalingan eh. Tuloy. Klaro yan mga kababayan, no? Hindi naman pala si Kristo yung nagsimula ng Iglesia ni Kristo na itinayo sa Pilipinas. Talaga namang hindi si Kristo nagsimula eh. Sa umpisa pa, binasa mo na sa pasugo eh. Si Kristo ang nagtayo. Sinimula ng kapatid na Manalo kasi katuparan nga ng hula. Kinakailangan simulan niya ang pag-aaral. Naintindihan mo ba? Ikaw ba normal ba utak mo? Dapat ata sa'yo dalhin sa mental, pareho ni Talibong eh. Nagtuturo din yun ng anting-anting eh. Kulto eh. Sige. Dapat sa inyo sa mental. May diferensya utak mo. Hindi mo naiintindihan, nagmamarunong ka eh. Sinabi ni Kairanyo, nagumpisa Pilipino. Hindi ba? Hindi naman sinabi ni kapatid na Iranyo na nagumpisa si Kristo eh. Si Kristo kasi nagtayo. Binasa mo na sa pasugo eh. Dapat hindi mo na pinupunayan. Kasi malinaw, kaya lang hindi mo naintindihan yung salitang nagumpisa saka nagtatag. Iba yung nagtatag o nagtayo kaysa nagumpisa. Ikaw ba? Ay talaga naman. Isip-isipin nyo, nakakatawa ka. Nakakatawa ka. Sige, tuloy natin. Parang mali ata ang article nito. Okay. Ipagpapatuloy natin, Kasi, meron po akong nabasa. Ito pong analysis ng isang mananaliksik sa pamamagitan ng Ateneo de Manila University sa kanilang journal na may title ng Philippine Studies sa Volume 3, Number 1. Ito pong ating mababasa sa pahina 26. Ganito pong nakasulat. Early history and organization of the Iglesia. As early as 1911, according to residents of Taguig, Mr. Manalo had already conceived the idea of establishing his own church. But it was only in 1914 at Punta Santa Ana, Manila, that the Iglesia ni Cristo actually appeared as an organized religious body. Chief organizer was Felix Manalo himself. Napakaklaro, he had as collaborators Justino Casanova, Teodoro Santiago. Napakaklarong hindi mo naintindihan. Hindi mo alam ang tayo mo. Ang sinasabi mo hindi mo naunawaan, nagmamarunong ka lang. Ang binasa mo, gawa ng Ateneo. Kasama mo yan, Katoliko din yan eh. Hindi yan ang autoridad hindi yan ang doktrina sa iglesia. Binasa mo na yung pasugo, yun ang autoridad sa iglesia. Yung binasa mo sa pasugo, na si Kristo ang nagtatag sa pamamagitan ng hula. Ay, naku talaga. Mababatukan kita kung kausap kita personal. Babatukan kita eh. Kita nyo na mga kaibigan, kayong mga humahanga nito eh. Ang yabang-yabang sobra. Akala mo perfecto siya, pero hindi niya naintindihan yung sarili niya eh. Yung mga sinasabi niya hindi naintindihan. Pareho ni Talibong. Ilan na?
Tandaan mo yan, ha? Maling-mali ang pagkaunawa mo. Kaya alam ko na ikaw, kayo ni Talibong, gumagawa ng mga ganyan na nagmamarunong kayo para makaakit kayo, yung mga Katolikong bangaw, mga pikit matang sumusunod. Yun ang tawagin sa Biblia, mga Katolikong pikit mata, bulag, na sunod na lang ng sunod. Ayaw ni Rizal niyan. Ang bulagan niyang pagsunod, siyang pinagmumula ng kasalanan. Kayo pong sunod ng sunod yan sa dalawang yan. Tingnan mo. Hindi naiintindihan ang sinasabi. Bumasa na naman ng Ateneong aklat. Sa Katoliko yan, kasama mo yan . Hindi yan ang doktrina sa iglesia. Yung doktrina sa iglesia, yung binasa mo sa pasugo, yun ang dapat pasinungalingan mo. Yan ang dapat sabihin mo dyan sa Ateneong binasa mo. Pasinungalingan nila na hindi totoo yung sinasabi ng pasugo. Natural lamang, ano bang sasabihin mo sa tao na kung halimbawa para patatala, kukuha ng pupunta sa sek. Oy, si Kristo ang si Kristo ito magpaparehistro ng iglesia. Si Kristo ito magiging katulad nyo na si Raulo. Nasa langit si Kristo, pagkatapos sasabihin mo rin, oy, si Kristo ito. Baka sampalin ka yung kung sinong opisyal doon nakausap mo, baka sampalin ka, suntukin ka . Sabihin sa'yo, kung niloloko mo. Hindi ba ikaw si Felix Manalo? Tapos sasabihin mo si Kristo ka. Kaya yung hula, hindi na sasabihin nyo ni kapatid na Manalo doon. Sapagkat sugo siya, sa kanya natupad yun, sa pamamagitan ng udyok ng Espiritu Santo, natupad sa kanya yung hula. Hindi na sasabihin doon. Natural. Naku, nakakatawa ka. Oo, nakakatawa ka. Maniwala kayo mga kaibigan. Ito, kung manglait ito, nakakatawa raw ang Iglesia ni Cristo. Hanggang mama, tingnan nyo kung manglait ito. Siya yung nakakatawa. Natural lamang, sasabihin doon na si kapatid na Manalo ang nagparehistro at yung mga kasama niya. Hindi sasabihin doon na si Kristo. Naintindihan mo ba? Sira talaga ulo mo. Sira kayong ulo ni Talibong . Tuloy. Santiago Lopez, Maximo Valenzuela, Bernardo Torla, Benito Subilia, Raimundo Masilungan, Felix Pineda, Feliciano Gonzales, Igmedio Zabala. Ay, ang dami. Basta ganun. Ang dami niyang collaborators. Pero ayon sa journal, ang chief organizer ay si Felix Manalo mismo. Klaro yan. Yan po ang... Talagang klaro. Siya ang organizer, siya ang nagparehistro. Nakita mo na? Wala naman hindi klaro dyan. Klaro dyan. Ang hindi klaro yung utak mo. Yun ang hindi klaro. Malabo pa sa sabaw ng pusit ang utak mo. Pareho kayo ni Talibong . Tuloy. Idea na ipinapalapas ng mga Iglesia ni Cristo members. Ito po. Kasi sabi daw nila na talikod daw ang Iglesia Katolika. Kaya yung pagiging Iglesia ni Cristo ng Iglesia Katolika ay napunta daw sa mga Iglesia ni Cristo na itinayo na ngayon sa Pilipinas noong 1940. Titignan natin. Kasi meron pong nakasulat na ganito sa Biblia. Sa Mateo 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng bato ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Tandaan ninyo. Tingnan mo yan. Ikaw mismo may sabi na masamang mag-interpreta, self-interpretation. Ginagawa mo yan . Ikaw ang lumalabag sa sinasabi mo . Anong karapatan mo mag-interpreta niyan? Sabi mo nga bawal palang mag-interpret. Para sa iyo, yun ang ginawa mong pandaraya na binasa mo sa 2 Pedro 1:20 na hindi naman talaga yun nakasulat. Sinapchap mo. O ngayon, ikaw ang lumalabag. Kung yun ang talagang paninindigan mo na bawal mag-interpret sa sarili, bakit ka nag-interpreta sa sarili? Yan ba nauunawaan mo yung binabasa mo? Sigurado ko hindi mo naunawaan yan. Tuloy.
sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko. Sino ba yung nagtayo? Si Kristo. Okay, si Kristo po ang nagtayo ng kanyang sariling iglesia. Ngayon, dito naman sa baba, meron pong sinasabi na yung pintuan daw ng Hades, hindi daw magtatagumpay laban sa kanya. Laban sa iglesyang itinayo. Ngayon, base sa talatang ito, masasabi mo ba posible matalikod ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Analysis mga kababayan, no? Base sa talata kasi, base sa talata, no? Hindi makakapanaig sa kanya ang tarangkahan ng Hades sa salita ng Diyos na bersyon, no? Sa protestanteng bersyon ng Mateo 16:18. Imposible. Imposible talaga matalikod kasi sabi nga sa talata, hindi makakapanaig sa kanya ang tarangkahan ng Hades. Napakaklaro kasi yan Napakaklarong sinasalungat mo yung sinasabi mong bawal mag-self-interpret. Ikaw mismo nag-iinterpreta ng sarili mo eh. At saka baluktot pa ang pag-interpreta mo. Kita mo na? Kaya sigurado na talagang hindi mo kayang sagutin ang mga susunod nito eh. Hindi mo kayang sagutin kasi hayag na eh. Hayag na yung kalukuhan mo eh. Binasa mo yung ikalawang pero 20, sabi mo, bawal palang mag-self-interpret. Pagkatapos ikaw pala pwedeng mag-self-interpret. Ngayon, ano yung bang interpretasyon mo na wag panaigan ang Hades? Yung ba ang kahulugan nun? Yun ang interpretasyon mo Yung ba ang kahulugan nun? Ano ba yung Hades? Yung ba ang kahulugan nun na hindi matatalikod? O sige nga, sasagutin mo yan Patunayan mo nga ang kahulugan ng hindi pananahigan ng Hades, hindi matatalikod. Ang dami mo. Sinabi na ni Eranio Manalo na isang Pilipino ang nagtaguyod, nagsimula at nagtaguyod ng iglesia. Ayan, inulit mo na naman. Walang mali doon. Totoo yon, Pilipino ang nagumpisa, si kapatid na Manalo, Pilipino. Tandaan mo yan Hindi naman siya nagtayo, si Kristo eh. Kaya sinabi ni kapatid naman ni Kairanyo na nagumpisa Pilipino, tama yon, walang mali doon. Tuloy. Ngunit dito sa ating programa na manira ng ibang relihiyon, gusto na natin ang dami mo nang paninira eh. Hindi lang Iglesia ni Cristo sinisiraan mo eh. Lahat, mapuna mo lang kasi ang paniniwala mo, napakarunong mo. Hambog talaga. Malaki pa sa mundo ang kahambugan mo. Puro ka paninira. Lahat pinupuna mo. Kahit hindi mo alam ang ginagawa mo, hindi mo na alam ang sarili mo kung tama yung sinasabi mo. Ikaw ang sinasabi sa Biblia na nagmamarunong na hindi naman naunawaan ang sinasabi ni ang mga bagay anyang gustong patunayan, hindi naiintindihan. Ikaw yun. Palalo. Tuloy. Di maliwanag ngayon na siya yung nagdaragdag at nagbabawas. Hindi ang Iglesia ni Cristo. Sinungaling talaga. Siya yung tumatama yon. Para kang dumura sa taas pero sa mukha mo tumama yung dura mo. Ikaw ang sinungaling. Ang Iglesia ni Cristo walang idinagdag, walang binawas. Siya yung nakita yun ngayon. Binawas mo yung chapter 21 na sa ikalawang Pedro. Binawas mo yon. Pagkatapos, binawas mo rin yung sinasabi doon na si kapatid na Manalo ay nagtayo sa pamamagitan ng hula. Inaalis mo yon. Binabawas mo yon. Dapat sana patutunayan mo na hindi totoo yung hula. Yun ang dapat. Sa makatuwid, ikaw talaga ang sinungaling. At ang sinungaling, sa dagat-dagatang apo yan. Kaibigan, tawagin na lang kitang kaibigan kasi ayaw kang magpakita ng mukha mo eh. Kasi, oo nga naman, kasi kahit ano nga naman ang sabihin mo, kahit kalukuhan na, kahit pagsisinungaling na, ay hindi ka naman kilala eh. Isip-isipin nyo mga kaibigan kong Katoliko na naniniwala dyan. Hindi nyo kilala. Basta na lang nagsasalita papipinditong kayo ng subscribe.
ginagawa kayong panghanap buhay nito, kinakalakal kayo. Hmm. Yung sinasabi niya, puro hindi totoo. Hmm. Hindi niya naintindihan yon. Hmm. Bueno, ayan mga kaibigan, yan ang abangan natin na yung mga sinasabi kong patunayan niya, yung mga sinasabi niya. Ah, patunayan niya yung tanong ko, ano ba ang batayan mo ng mali at tama? Kasi sabi mo, pupunain mo lang lahat ng naniniwalang tama. Pupunain mo yun. Ibig sabihin, pasusinungaling mong mali. Kaya ano ang batayan mo? Patunayan mo yan. Ha? At saka itong huli, nasabi mo, hindi matatalikod kasi sinabing hindi pananaigan ng Hades. At sabi mo pa, ang liwanag, imposible na matalikod kasi hindi pananaigan ng Hades. Yon, patunayan mo na ang kahulugan niyan, hindi matatalikod. Tandaan mo yan ha, aabangan namin yan. Abangan ninyo kayong mga pikit matang sumusunod dyan. Abangan ninyo kung kayang sagutin yan. Bueno, hanggang dyan mga kaibigan at bago po tayo magsara, nais ko pong muling batiin itong mga nagsusubscribe sa akin. Ano po? Si Noel Atop, kapatid na Noel Atop, si kapatid na Reynato Fardo, si kapatid na Nampite, si kapatid na Renero Pentrentor, si kapatid na Paulo Forlahe, si kapatid na Kuwait Munaite, kapatid na Ana Munay TV, si kapatid na Emerly Lumigaya, si kapatid na Ala Barcela, si kapatid na Edgardo Bondok, si kapatid na Jason Hermosa, si kapatid na Adam Marino, si kapatid na Sotero Makapanas, si kapatid na Ruel Anore, si kapatid na Dextremer Tutorial, si kapatid na Vicente Lacap, si kapatid na Gracia Pantaxia, kapatid na Ramil Ofrecio, si kapatid na Vivencio Rama, si kapatid na Talikod Dadatan, kapatid na Renato Toyor, si kapatid na Laarne Castillones, kapatid na Ilyasar Timbanglok, si Ilyasar Timbang, si kapatid na Prefe P. Fran, kapatid na Bensi de la Cruz, kapatid na Romeo Tango, kapatid na Jerry Ilibeto, kapatid na Samuel Garbosa. Yan mga kaibigan. At nais ko rin pong isamang batiin si kapatid na Joey Dizon, yung mga kasama ko po yan sa media noon, sa Pilipinas, si kapatid na Wing de la Puente, si kapatid na Genesil Sobarjaga, sa Net 25 po yan. Siya ang angkor doon sa Saganang Mamamayan, nakasama po si Congressman Marcoleta, yan po si Genesil Sobarjaga, si kapatid na Nelson Lubaw, si kapatid na Benji Liwanag Jr. Hindi po kapatid dito pero nakasama po itong nag-member kami sa WPD Press Corps. At si kapatid na Mayor Lyson, ang magsasakang reporter. Si kapatid ni Mayan Corbera. Si kapatid na, ayan po mga kaibigan. At isasama ko na rin si kapatid na Carrix Kayanong, Target on Air. Sana maging kapatid ka nga, Carrix Kayanong, para maging totoo na, maging final na yung Carrix Kayanong, kapatid na Carrix Kayanong. Ayan po mga kaibigan at muli mga kaibigan ay mga kapatid, samahan niyo po akong idalangin natin sa Diyos na sana po ay wakasan na niya itong coronavirus para mabuhay na tayong mapayapang sumasamba at naglilingkod sa Kanya. At isama rin natin na ipanalangin ang ating tagapamahalang pangkalatan, si kapatid na Eduardo V. Manalo, pati ang kanyang sambahayan na sana'y huwag mahawa ng nitong pandemya at manatili ang patnubay sa kanya ng Panginoong Diyos na pangunahan ng Iglesia sa ikasasagdal ng ating paglilingkod para tayo maligtas. Mga kapatid sa buong mundo. At lahat ng aking pamilya, sana po mag-ingat kayo. Sana maawa ang Diyos, patuloy ang kanyang awa na tayo pong lahat ay huwag mahawa. Alam nyo dito po sa Alberta lalong tumataas ang mga nahawa. Kaya maingat po kami dito. Ingat na ingat. Bueno, hanggang dyan mga kapatid.
Mga kaibigan, huwag niyong kaligtaan mag-subscribe, mag-share, mag-like. Maraming